Noong madaling araw ng ikatatlo ng Hulyo taong 2025, natagpuan ang katawan ng dalagang si Paige Bell sa engine room ng isang mamahaling yate sa Bahamas. Ilang buwan pa lamang nagtratrabaho si Paige sa yate at 11 araw na lang sana ang natitira bago ang kanyang ika-21 kaarawan. Ang plano niya ay magtrabaho pa ng 1 linggo sa yate at pagkatapos ay umuwi upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakauwi si Paige. Ito ang isang kwento ng kaso ng isang dalagang puno ng pangarap na bigla na lamang naputol dahil sa isang malagim na krimen na nangyari sa kanya. Ngayong araw, samahan niyo akong himay-himayin ang nakakakilabot na ginawa sa kanya. Ipinanganak si Paige Bell noong ika-14 ng Hulyo taong 2004 sa Johannesburg. Ito ang pinakamalaking lungsod sa South Africa. Siya ang anak ni na John at Michelle Bell na mayroon ding isa pang anak na babae na si Chelsea. Ilang taon na nirahan ang kanilang pamilya sa Johannesburg, ngunit kalaunan ay nagpasya silang lumipat sa Durban, isang lungsod sa baybayin na kilala sa magaganda nitong dalampasigan at matatagpuan ito sa KwaZulu-Natal. Ang Durban na may tropical na klima at malapit sa dagat ang lalong nagpalalim sa pagmamahal ni Paige sa tubig at ito isang hilig na humubog sa kanyang magiging kinabukasan. Noong bata pa siya, inilalarawan si Paige bilang masayahin, masigla at may ngiting kayang magpasaya ng kahit sinong nasa paligid niya. Tinawag pa siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya na Golden Girl dahil sa kanyang mainit at kaaya-ayang personalidad. Lumaki si Paige sa Hillcrest, isang bahagi ng Durban na kilala bilang tahimik at pamilyang komunidad. Itinuturing ang Hillcrest na isang middle-class na lugar na may access sa magagandang paaralan at malapit din sa baybayin. Nag-aral siya sa Hillcrest High School at kung saan nakilala siya bilang isang masipag at dedikadong estudyante doon. Noong taong 2022, sa edad na 18 anyos, nagtapos si Paige ng high school o matric gaya ng tawag dito sa South Africa. Isang napakalagang yugto sa kanyang buhay. Ang paglaki niya sa Durban, isang lungsod na malapit sa dagat, ang lalong nagpasiklab sa kanyang pangarap na magtrabaho sa mga yate. Sa kabila ng kagandahan ng South Africa, nahaharap pa rin ang bansa sa mga hamong pang-ekonomiya at ang halaga ng South African Rand ay humigit kumulang 18 beses na mas mababa kesa sa US dollar. Para sa mga kabataang tulad ni Paige, ang pagtratrabaho sa mga mamahaling sasakyang pandagat sa ibang bansa ay hindi lamang isang pakikipagsapalaran kundi isang malaking oportunidad para sa mas magandang kinabukasan. Ang pagsahod sa dolyar at pagpapalit nito sa rand ay maaaring magbigay ng seguridad para makapag-invest sa edukasyon at makabuo ng mas maayos na buhay. Dahil sa kanyang determinasyon at pagiging palaban sa mga bagong karanasan, nagpasya si Paige na habulin ang pangarap na iyon. Matapos niyang makapagtapos ng high school, sinimula ni Paige ang kanyang karera sa industriya ng paglalayag at malamang noong taong 2023, bagaman walang eksaktong petsa na binanggit ang mga source, ang una niyang trabaho ay sakay ng super yacht sa Sweet Emotion kung saan nagtrabaho siya bilang stewardess hanggang Disyembre taong 2024. Kasama sa kanyang tungkulin ang pag-aalaga sa mga bisita, pagtiyak ng komportable ang mga ito at pag-aasikaso sa kanilang mga pangangailangan habang nasa biyahe at ito isang trabahong hindi madali ngunit mahusay na ginampanan ni Paige. Ayon sa kanyang mga kasamahan sa Sweet Emotion, higit pa sa isang katrabaho si Paige. Para sa kanila, isa siyang pamilya. Sinabi nilang napaka-aktibo niya at may kakayahang magdala ng katahimikan at saya kahit sa mahabang araw sa gitna ng dagat. Mabilis na nakuha ni Paige ang respeto at pagmamahal ng kanyang buong team. Sa TikTok, ibinahagi niya ang ilang sandali ng kanyang buhay sa dagat, kabilang ang mga video kasama ang kanyang nobyo na hindi pinangalanan ng mga source ngunit tila kapareho rin niyang mapagmahal sa karagatan.
Sa isang TikTok video na itinampok ni Gisela K, makikitang nakikipaglaro si Paige sa isang filter habang sinasabi niyang huwag mag-alala dahil sasamahan niya mula Durban hanggang Bahamas, isang tagpo na nagpapakita ng kanyang masayahin at mapagbirong personalidad. Sa kanyang Instagram page, makikita rin ang mga larawan ng tila perpektong buhay, puno ng magagandang tanawin at masasayang sandali sa dagat. Noong Enero taong 2025, nagsimulang magtrabaho si Paige sa super yacht na Far From It at ito isang sasakyang pandagat na may habang mahigit 140 talampakan at nakahimpil ito malapit sa Harbor Island. Ito na pala ang magiging huli niyang trabaho. Dito ay nagpatuloy siya bilang stewardess, nagseserbisyo sa mga bisita sa loob ng isang marangyang yate na ipinapaupa sa halagang humigit kumulang $165,000 kada linggo. Ang Far From It na ginawa ni Richmond Yachts sa Vancouver ay may kakayahang tumanggap ng 12 bisita at hanggang 8 crew members. Punong-puno ng pananabik si Paige. Ang plano niya ay umuwi sa Durban upang ipagdiwang ang kanyang ika-21 kaarawan sa ika-14 ng Hulyo taong 2025 at ito ay isang mahalagang yugto ng buhay na may espesyal na kahalagahan sa kultura ng South Africa. Malalaki ang plano ni Paige para sa kanyang ika-21 kaarawan. Ang kanyang ina na si Michelle ay naghahanda ng isang salo-salo at magpapagawa sana ng red velvet cake, ang paborito ni Paige. Sabik na sabik ang kanyang buong pamilya sa kanyang pag-uwi, ngunit nakakalungkot, hindi na natupad ang mga planong iyon. 11 araw bago ang kanyang kaarawan, noong madaling araw ng ika-3 ng Hulyo taong 2025, natagpo ang wala ng buhay si Paige sa engine room ng Far From It sa isang krimeng ikinagulat ng komunidad ng mga nagtratrabaho sa karagatan at ng kanyang pamilya. Ang Harbor Island na kilala rin bilang Breeland ay isang maliit na isla na may sukat na humigit kumulang 18,700 talampakan ang haba at 7,900 talampakan ang lapad. Matatagpuan ito mga 60 milya mula sa Nassau sa Bahamas. Kilala bilang Billionaire Central, ang islang ito ay paboritong bakasyonan ng mga kilalang personalidad tulad ni Bill Gates, Mick Jagger, Tom Cruise at ng pamilyang The Kardashians. Kilala ito sa mga dalampasigang may kulay rosas na buhangin at sa mga eksklusibong mansyon. Sa itong lugar kung saan prioridad ang seguridad na may mga gwardya at mga ari-ariang mahigpit na binabantayan. Ngunit noong madaling araw ng ika-3 ng Hulyo taong 2025, nabasag ang katahimikang iyon dahil sa isang karumal-dumal na krimen na nangyari sakay ng super yacht na Far From It. Bandang 1:00 ng madaling araw, nakatanggap ng ulat ang pulisya ng Bahamas tungkol sa isang insidente sa Harbor Island Marina kung saan nakahimpil ang Far From It. Iniulat ng mga crew member na si Paige Bell, isang 20 taong gulang na stewardess, ay hindi sumasagot sa kanyang telepono at hindi rin nagpakita para sa kanyang mga tungkulin. Labis itong ikinabahala ng lahat dahil taliwas ito sa kanyang ugali sapagkat kilala siya sa pagiging maagap at dedikado nito sa kanyang trabaho. Dahil sa pag-aalala, nagsimula silang halugugin ng yate na may habang mahigit 140 talampakan at may 5 mararangyang cabin. Sinuri nila ang mga lugar para sa libangan at isang engine room na matatagpuan sa ibabang bahagi ng sasakyang pandagat. Nagtapos sa matinding sindak ang paghahanap nang matagpuan nila si Paige sa engine room sa isang masikip at liblib na bahagi ng yate. Wala ng buhay si Paige at may mga nakikitang pinsala sa kanyang katawan na nagpapahiwatig ng marahas na pag-atake. Ayon sa mga ulat, bahagyang nakahubad si Paige nang matagpuan siya. Meron siyang maraming saksak sa katawan, kabilang ang malalalim na sugat sa kanyang leeg at mga sugat sa kanyang mga braso na nagpapahiwatig na pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga umatake sa kanya. Agad na tinawag ang isang lokal na doktor upang pumunta sa yate, ngunit matapos siyang suriin, kinumpirma nilang wala ng buhay si Paige. Malapit sa katawan ni Paige, natagpuan ng mga pulis si Brigido Munoz, isang 39 na taong gulang na Mexican engineer na bahagi rin ng crew ng Far From It.
May malubhang sugat si Brigido sa kanyang braso na inilarawan ng pulisya bilang kahina-hinala. Ayon sa pulisya, ang mga sugat ng lalaki ay kahawig ng mga sugat na kusang ginawa sa sarili na karaniwang nakikita sa mga taong nagtatangkang saktan ang kanilang sarili. May hawak siyang kutsilyong may dugo at dahil sa kanyang pagkakalapit sa katawan ni Paige, agad siyang naging pangunahing sospek sa kaso. Pinigil si Brigido sa mismong lugar ng insidente at dinala muna sa isang klinika upang gamutin ang kanyang mga sugat bago siya formal na inaresto at sinampahan ng kasong pagpatay. Para sa mga pulis, malinaw na ipinapakita ng mga pangyayari na si Brigido ang gumawa ng krimen at pagkatapos ay nagtangkang saktan ng kanyang sarili. Pero ano ang dahilan? Ang mga pangyayari sa krimen ay agad na nagdulot ng hinala na posibleng sinubukan ni Brigido na pilitin si Paige sa isang hindi niya kagustuhang sitwasyon. Bahagyang nakahubad si Paige nang matagpuan siya at ang mga pinsalang iniulat ay naaayon sa isang marahas na pag-atake na nagpapahiwatig ng posibleng tangkang sapilitang pakikipagtalik. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang eksaktong motibo o tunay na uri ng relasyon ni Paige at Brigido Munoz. Gayunman, ipinakita ng mga ulat na magkasama silang nagtatrabaho sa Far From It na nangangahulugang magkakilala sila kahit sa antas ng kanilang propesyon. Nag-iwan din ng maraming nakakabahalang tanong ang crime scene sa engine room. Bakit naroon si Paige? Hindi pangkaraniwan para sa isang stewardess na ang trabaho ay nakatuon sa pag-aasikaso ng mga bisita ang mapunta sa isang technical na lugar tulad ng engine room. May selebrasyon ba sa yate at may nangyaring hindi inaasahan? O may dahilan kaya para mapunta si Paige sa engine room? Tawang mga haka-haka lamang ang mga ito dahil wala pang kinukumpirma ang mga source tungkol sa dahilan kung bakit napunta si Paige sa liblib na lugar na iyon. Isa pang nakakaintrigang detalye ay ang pagiging liblib ng engine room. Kung sumigaw si Paige habang nangyayari ang pag-atake, bakit walang nakarinig sa kanya? May hanggang 8 crew members ang Far From It, kabilang ang kapitan, ngunit walang sino man ang nag-ulat na may narinig silang kahina-hinalang pangyayari hanggang sa ideklarang nawawala si Paige. Ipinahihiwatig nito na maaaring napakabilis ng nangyaring pag-atake o talagang sapat ang pagkakahiwalay ng engine room upang mapigil ang anumang ingay na magmumula rito. Mabilis na kumilos ang Royal Bahamas Police matapos silang tawagin sa marina. Matapos kumpirmahin ang pagkamatay ni Paige, agad nilang inusisa si Brigido Munoz na natagpuang sugatan sa tabi ng kanyang katawan. Gaya ng nabanggit kanina, si Brigido Munoz ay isang 39 na taong gulang na Mexican mechanical engineer. Matagal na rin siyang nagtatrabaho sa Far From It at tila may normal na buhay kabilang ang pagkakaroon ng asawa at mga anak ayon sa kanyang Facebook profile na aktibo pa noong mangyari ang insidente. Noong 9 ng Hulyo taong 2025, 6 na araw matapos ang krimen, unang humarap si Brigido sa hukuman sa Nassau, ang kabisera ng Bahamas. Formal siyang sinampahan ng kasong pagpatay, ngunit hindi pa siya inatasang magbigay ng pahayag tungkol sa kanyang pag-amin o pagtanggi sa kasong ito sa unang pagdinig. Tinanggihan ng hukom ang kanyang piyansa kaya nanatili siya sa kustudiya habang itinakda ang susunod niyang pagdinig sa ika-20 ng Nobyembre taong 2025, isang indikasyon ng mabagal na proseso ng hustisya na karaniwan sa Bahamas. Ang pagkakaaresto kay Brigido Munoz ay nagbigay pansin din sa isang malaking issue, ang kawalan ng obligadong criminal background checks at psychological testing sa industriya ng mga superyacht. Isang petisyon sa Change.org ang inilunsad naman matapos ang krimen at nakalikom ng mahigit 5,000 lagda na humihiling na gawing obligado ang mga pagsusuring ito para sa mga crew member ng yate sa labas ng Estados Unidos. Bagamat maraming kumpanya at may-ari ng yate ang mas maingat sa pagpili ng kanilang mga crew, hindi ito pare-parehong isinasagawa sa buong industriya. Wala ring kumpirmadong impormasyon kung ang akusado ay may naunang record na sana ay natukoy kung may masusing pagsusuri. Ang kakulangan ito sa seguridad ay itinuring na isa sa mga posibleng salik na nag-ambag sa trahedyang ito.
Patuloy pa rin ang investigasyon habang sinusuri ng mga pulis ang mga forensic evidence kabilang ang autopsy ni Paige at mga posibleng security footage mula sa yate o marina. Ang pagkakaroon ni Paige ng mga sugat na nagpapakita ng pagtatanggol sa sarili ay nagpapahiwatig na lumaban siya na maaaring magbigay ng mahalagang DNA evidence laban sa akusado. Samantala, ang mga sugat ni Brigido na inilarawan bilang malalalim na hiwa sa kanyang braso ay itinuturing ng ilang source bilang posibleng kusang ginawa sa sarili at maaaring nagpapahiwatig ng pagsisisi o pagkakasala. Gayunpaman, haka-haka lamang ito dahil hindi pa opisyal na kinukumpirma ng pulisya ang dahilan ng kanyang mga sugat. Isa pang nakakaintrigang bahagi ng kaso ay ang usapin ng jurisdiksyon. Dahil nangyari ang krimen sa katubigan ng Bahamas, ang Royal Bahamas Police ang may pangunahing otoridad sa kaso at ito ay lilitisin sa ilalim ng batas ng Bahamas. Ayon kay Michael Wilkelman, isang maritime lawyer, malinaw ang jurisdiksyon sa kasong ito dahil nakahimpil ang yate sa Harbor Island, hindi tulad ng mga krimeng nangyari sa gitna ng karagatan kung saan maaaring masangkot ang batas ng bansang kinabibilangan ng barko o maging ang international na batas. Ibig sabihin, kung mapatunayang nagkasala nga si Brigido, malamang nahaharap siya sa pagkakakulong sa Bahamas at posible pa itong habang buhay. Sa ilalim naman ng batas ng Bahamas, ang pagpatay ay may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo at sa mga mabibigat na kaso na may mga napakabigat na pangyayari tulad nito, maaari pa itong walang posibilidad na makalaya. Gayunpaman ay kilala ang Bahamas sa mabagal na pag-usad ng mga kasong kriminal kaya posibleng abutin pa ng maraming taon ang paglilitis kay Brigido, isang bagay na lalo lamang nagpapahirap sa pamilya ni Paige. Posible ring pagtuunan ng depensa ang aspeto ng kalusugan ng pag-iisip o igiit na hindi planado ang krimen at subukang itulak ang mas magaang kaso tulad ng hindi sinasadyang pagpatay. Mga posibleng estratehiya lamang ang mga ito, ngunit dahil natagpuan si Brigido sa tabi mismo ng katawan ni Paige habang may hawak na kutsilyo, mukhang napakahirap depensahan ng kasong ito. Ang pagkamatay ni Paige Bell ay nag-iwan ng napakalaking puwang sa buhay ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lubos na nawasak ang mga magulang ni Paige na sina John at Michelle Bell, pati ang kanyang kapatid na si Chelsea. Malaki sana ang kanilang plano para sa ika-21 kaarawan ni Paige kasama ang paborito niyang red velvet cake, ngunit sa halip, hinarap nila ang masakit na tungkulin na maiuwi ang kanyang labi mula sa Bahamas pabalik ng South Africa. Matapos ang krimen, lumipad ang pamilya patungong Nassau at kinailangan nilang harapin ang napakalaking gastusin lalo na dahil sa malaking diferensya ng halaga ng South African rand kumpara sa US dollar. At upang matulungan ang pamilya, ang mga katrabaho ni Paige sa Sweet Emotion kabilang ang mga kapitan na sina Frank Frest, Steven Kutzer at Arnold Haynes ay gumawa ng isang GoFundMe campaign na pinamagatang In Memory of Paige Bell. Ang kampanya na ilinunsad ilang sandali matapos ang krimen ay nakalikom ng mahigit $60,000 upang matustusan ang pagpapauwi sa kanyang labi, mga gastusing legal at suporta para sa kanyang pamilya. Nakalagay sa paglalarawan ng GoFundMe na si Paige ay higit pa sa isang katrabaho dahil para sa kanila, isa siyang tunay na pamilya. Sinabi rin nila na ang kanyang masayang presensya at malasakit sa iba ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Hiniling din ng kampanya sa mga tao na alalahanin si Paige sa pamamagitan ng pagkain ng red velvet cake sa ika-14 ng Hulyo, ang araw ng kanyang ika-21 kaarawan, at magbahagi ng mga larawan nito sa social media. Noong ika-14 ng Hulyo taong 2025, tumugon sa panawagan ng ina ni Paige na si Michelle ang mga kaibigan, pamilya at mga sumusuporta sa kanya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Cape Town, nagsagawa ng isang pagtitipon sa Camps Bay Beach kung saan nagtipon ang dose-dosenang tao upang parangalan si Paige. Nagsimula sila ng mga kandila at nagbahagi ng mga alaala tungkol sa kanya. Naglabas din ng pahayag ang Hillcrest High School kung saan nag-aral si Paige at nagpahayag ng kanilang pagdadalamhati sa kanyang pagpanaw.
Inilarawan nila siya bilang isang natatanging dalaga na puno ng saya. Naglabas din ng pahayag ang pamilya ni Paige upang pasalamatan ang lahat ng nagbigay ng suporta at hiniling nila na sana ay huwag siyang kalimutan. Wala akong nakitang impormasyon kung ang nobyo nga ni Paige ay naglabas ng anumang pampublikong pahayag. Ang pagkamatay ni Paige Bell ay hindi lamang yumanig sa kanyang pamilya, kundi maging sa industriya ng mga super yacht na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong kabataang naghahanap ng pakikipagsapalaran at mas magandang oportunidad. Hindi pangkaraniwan ang ganitong uri ng mabigat na krimen sa industriyang ito. Sa Estados Unidos, mas karaniwan ang pagsasagawa ng background check sa industriya ng paglalayag, ngunit sa Bahamas at iba pang rehiyon sa Caribbean, nakadepende ito sa may mga may-ari ng yate o mga kumpanyang nagpapaarkila ng mga ito. Muling nagpasiklab ng diskusyon ang trahedya ni Paige tungkol sa pananagutang sibil. Kung magpapasya ang pamilya na magsampa ng kaso laban sa mga may-ari ng Far From It, maaari nilang igiit na nagkaroon ng kapabayaan sa pagkuha ng empleyado kung mapapatunayang may naunang record si Brigido na hindi nasuri. Gayunpaman, kadalasang nakasaad sa mga insurance policy ng mga yate na hindi sila mananagot sa mga gawaing kriminal na maaaring magpahirap pa sa anumang kasong sibil. Sa ngayon ay nananatili si Brigido Munoz sa kustodiya habang hinihintay ang kanyang susunod na pagdinig. Patuloy pa rin ang investigasyon habang sinusuri ng mga pulis ang mga forensic evidence at mga posibleng testimonya mula sa iba pang crew members. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang motibo sa krimen. Gayunpaman, may ilang naniniwalang posibleng isa itong krimeng may kinalaman sa personal na damdamin kung saan maaaring may nararamdaman si Brigido para kay Paige ngunit hindi niya ito nasuklian. May isa pang teorya na nagsasabing posibleng may kinalaman ang pag-inom ng alak sa isang selebrasyon sa loob ng yate ngunit wala pa ring kumpirmasyon tungkol dito. Ang kwento ni Paige Bell ay isang trahedyang tumawid ng mga hangganan. Isa siyang dalagang puno ng pangarap na iniwan ang kanyang tahanan sa South Africa upang sundan ang isang pakikipagsapalaran sa dagat, ngunit ang kanyang buhay ay bigla na lang nauwi sa isang marahas na pagtatapos. At ngayon, bukod sa pagpapanatiling buhay ng kanyang alaala, nakatuon din ang kanyang pamilya sa paghahanap ng hustisya para sa kanya. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang i-comment sa ibaba kung saan mo ito napanood at anong oras at ilagay mo na rin ang iyong saloobin sa videong tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.